Pagpapakita ng puwersang pandagat ng Russia, nagpapahiwatig ng masamang mensahe para sa China. Bakit nga ba maituturing na isa itong kapalpakan ng Russia na magbibigay ng mas konkretong idea para sa mga bansang kinakayan-kayanan ng China? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwedeng pakilike muna itong video. Nito lamang September 10, 2024 ay inulunsad ng Russia ang pinakamalaking naval drill nito kasama ang ilang barkong pandigma ng mga Tsino bilang pinakabagong tanda umano ng pagpapalalim ng kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa, at dito nga ay gumamit ang Russia ng higit sa 400 mga barkong pandigma na kinabibilangan ng mga submarino at iba pang mga sasakyang pandagat, samantala ay kapansin-pansin na 4 na warships lang ang ipinadala ng China at isang supply vessel na nagsimula ng pagsasanay sa karagatan ng Japan, at ito ay bilang tugon umano ng Russia sa pinaplano ng US na magpadala ng Typhoon missile sa bansang Japan. Pero bakit nga ba labis na nababahala ang China at Russia sa klase ng missile system na ito ng Amerika? Kung matatandaan kasi natin, ay halos araw-araw ang pambabatikos ng China sa Pilipinas noong unang ipinadala ito ng US sa bansa. At upang mas maunawaan natin ang lubusan ng sitwasyon ng Russia at China laban sa mga missile system na ito, ay pag-uusapan muna natin bakit nga ba umabot sa 400 barko ang ipinadala ng Russia sa naval drill na ito. Ayon sa RussianShips.info ay mahigit 270 barkong pandigma lamang mayroon ng Russia na kinabibilangan ng submarino at mga barkong pandigma. Kaya't sa makatuwid, ang ilan sa 400 barkong ipinadala ng Russia ay kinabibilangan na lamang ng mga support vessels gaya ng auxiliary ships at iba pang mga non-combatant vessels. Sa makatuwid ay maaaring wala nang itinira ang Russia para sa depensa nito sa kanilang katubigan habang napapalaban nito sa Ukraine. Kung babalikan kasi natin ang pagsisimula ng pag-atake ng Russia noon sa Ukraine, ay mapag-aalaman natin na ang mga warships na ito ng Russia ay ilan lamang sa mga nagpaulan ng missile sa Ukraine. Gayunpaman bagamat walang warships ang Ukraine, kalaunan ay nagawa nitong mapalubog o masira ang 26 na mga barko ng Russia gamit lamang ang mga drones. Kung kaya't nagawang paatrasin ng Ukraine ang mga barkong ito na pilit ngayong itinatago ng mga Ruso. Kaya't malinaw na mas ligtas ang mga ito sa pagsasagawa ng mga naval drills kasama ang mga Tsino dahil drills pa lang naman ito. Gayunpaman ay malinaw na hindi naging epektibo ang mga barkong ito ng Russia laban sa Ukraine, at kung mahaharap ito sa direktang komprontasyon sa Japan ay maaaring hindi rin ito maging epektibo dahil maaaring gayahin ni Numan ang ginawa ng Ukraine laban sa mga Ruso. Sa madaling salita, ang naval drill na ito ay nagpapatunay na hindi sa dami ng barko makikita ang kalamangan ng bawat isa, kaya't isa itong malaking dagok para sa China dahil bilang pinakamaraming warships sa buong mundo ay pinapakita ni Putin sa lahat na tila ay hanggang pang naval drill na lang ngayon ang pandigmang mga barko, at iyan marahil ang dahilan kung bakit 4 na warships lang ang ipinadala ng mga Tsino. Dahil marahil lumaasa itong hindi i-exaggerate ni Putin ang pagpapadala nila ng mga barko kasama ang China. Gayunpaman dahil tila malaki ang pangangailangan ni Putin sa China, ay maaaring maituring na isa itong pagsisipsip ni Putin sa China dahil sa plano ng US sa Japan na ipadala ang makabagong missile system nito. Dahil obviously, ang missile system na ito ay isang bahagi lamang ng US nuclear strategy na inaprubahan ni Joe Biden na naglalayong magsagawa ng koordinadong pag-atake upang wasakin ang mga nuclear sites ng China, Russia at North Korea. Kaya't ganoon na lamang ang takot ng Russia at China sa tuwing magpaplano ang US na ikalat nito ang kanilang mga missile defense system sa Asia. Kaya't nagbabala agad ang Russia na maaari umano silang magsama ng China kung mahaharap sila sa isang banta mula sa Amerika. Gayunpaman ay walang naging tugon ng China sa pahayag na ito mula sa Russia, kaya't sa madaling salita ay maaaring hindi sang-ayon ng China sa pahayag na ito ng Russia dahil malinaw ang plano ng China na magpalawak lamang ng puwersa nang hindi nagpapaputok kahit isang bala. At lalo pa ngayon na pinatunayan ni Putin na pang-display na lang ang mga barko nila, na nangangahulugang pang-display na lamang din ngayon ang mga barkong pandigma ng China.
kung kaya't malinaw ang ipinahayag noon ng US na gagawin nilang malaimpyerno ang Taiwan Strait kung aatakihin ito ng China sa pamamagitan lamang ng hellscape strategy nito na maaaring i-apply ng US anumang dako ng mundo. Dahil sa paraang ito ay iba't ibang libong drones ang magsisilbing first line of defense ng mga Amerikano. Kaya't sa madaling salita ay hindi talaga magiging kapaki-pakinabang para sa China na isabak nila laban sa mga drones ang mga ipinagmamalaking warships nila dahil bukod sa walang magiging casualties ang US, gamit ang mga ito ay may kakayahan itong wasakin ang barkong pandigma ng mga Chino. At kung tatapatan naman ng China ang mga drones na ito ay tiyak na mas magiging malaki pa rin ang kalamangan ng mga Amerikano. Dahil malinaw naman sa lahat na mas dekalidad at mas malawak ang kakayahan ng kagamitan ng mga Amerikano. Gayunpaman dahil nga ang China, ang pinakamalaking internet user sa buong mundo, ay marahil makakakita ka pa rin ng napakaraming sites na nagsasabing mas epektibo ang drones ng mga Chino. Gayunpaman ang katotohanan bagamat mas mabenta ang drones mula sa China dahil sa murang halaga, ay malinaw rin na mas mababa ang kakayahan nito kumpara sa anumang dekalidad na produkto ng mga Amerikano. Gaya na lamang ng NGAD capabilities ng US na may layuning gumamit ng lahat ng klase ng military drones na may kakayahang magsagawa ng otorisadong pag-atake o sa madaling salita ay ang mismong mga drones na ang didiskarte sa kanilang mga pag-atake kung saan gamit ang mga sensor, camera at radar ay nagagawang maanalisa ng program ng mga drones kung papaano gagawa ng mga counter-offensive sa isang tiyak na pagkakataon at sa pamamagitan nito ay magiging napakabilis at accurate ang magiging tugon ng kakayahan ng pinagsama-samang drones ng US laban sa mga kalaban nito. Kaya naman sa maniwala ka o hindi, ay tiyak na pag-uusapan rin ng mga eksperto kalaunan na ang pagpapadala ni Putin ng napakaraming barko sa naval drills na ito ay nagpapatunay lamang na hindi na ito ganoon kaepektibo sa isang aktwal na digmaan dahil magagawa na itong pabagsakin ng mga mas murang drones kumpara sa kanilang mga barko na bilyon-bilyon ang presyo. Kaya't mangangahulugan na ito rin ang magsisilbing kahinaan ng bansang may pinakamaraming naval asset sa buong mundo. Kaya't malinaw na bagamat hindi direktang inilalaglag ni Putin ang China sa tagpong ito, ay madaling maunawaan ang pangit na epekto nito sa alyansa ng China at mga Ruso, kung kaya't 4 na warships lang ang ipinadala ng China sa pagsasanay na ito at hindi ito nagkomento upang sigundahan ang sinabi ng Russia na maaari silang magsama kung magkakaroon ng banta ang US laban sa kanila.